Oh guys, no. Panood nyo ba yung nangyari sa yung tribo na namamadlak sa Surigao? So sa mga napapanood kong video, sa tingin ko marami silang lalong-lalo na yung si Haring Adlaw, no. Sa tingin ko medyo marami silang kakaharapin na kaso, no. Marami. Kasi napanood ko yung KMGS kagabi, mga lima yata yung kaso na ipapile sa kanila. At pagka nagkaroon ng warrant of arrest yun, yung mga kaso na yun, i-aresto sila. So, ayun, gagawa nila na kalukuhan, namamadlak sila. Tuloy sila ngayon ang pinapadlakan. No? Kaya katakot-takot, no? Marami kasi mga tao doon na natakot sa kanilang ginagawa. No, kasi isipin mo, bigla na lang raransak sa'yo, sa inyo, tapos may dala-dala silang mga deadly weapon katulad ng mga itak. So, nakakatakot, no? Sino ba namang hindi matakot niyan na harassing ka? Hindi lang isa, dalawa, marami silang haras sa inyo. Tapos may mga dala-dala pa silang mga itak. So, yun. Dahil sa ginawa nilang yun, katakot-takot na kaso ang kakaharapin nila. No? So, good luck na lang sa kanila. Kaya tayo guys, no, dapat mag-ingat tayo. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga taong nagpapapaniwala. Baka kasi pag naniniwala tayo dyan at yun pa ang dahilan na mapapahamak tayo. Pwede tayong maniniwala, pero titingnan natin yung kanilang gawa. No, kung ang gawa nila ay kabutihan, okay yun, walang problema yon. Pero kung ang ginagawa nila ay puro lang kalukuhan, hanggang maaari, huwag tayong sumali sa mga ganyan. Dahil pag once na halimbawa, pag sumama ka dyan, sumali ka dyan at gumawa, kalukuhan pala yung pinagagawa nila. Pag once na sisingilin ka or babalikan ka sa ginagawa nila at sumama ka sa kanilang ginagawa, sigurado hindi mo magugustuhan. Hindi mo magugustuhan pag once na binalikan ka or binalikan kayo. No? So, tayo, alam naman natin ang tama at mali, no? So, pag tingin natin na mali yung ginagawa, huwag tayong sumali. Huwag tayong sumama sa mga grupo na ganyan. Pero pag tama yung ginagawa nila, para sa kabutihan ng lahat, sama tayo dyan. Yun ang isipin natin. Sasama lang tayo or aanib lang tayo sa tama. Pero pag mali, huwag tayong aanib dyan. Katulad niya, ginagawa nila ni Haring Adlaw. So, nagpanik yung mga tao, pati kapulisan, na alarma sa kanila sa lugar na yon. Diba ngayon, pag ngayon, malapit na silang sisingilin, no? Malapit na silang babalikan sa kanilang ginagawa at yun nga nagkaroon sila ng kaso, no, at under iimbestigahan pa yon kung mayroon bang probable cause, no. Pag napapatunayan na may probable cause yung kanilang ginagawa, so maglalabas ng warrant of arrest. Pag nagkaroon ng warrant of arrest, problema. At hindi lang yun guys, no, sa ginagawa nila, nahulog na pinagtatawanan na lang sila ng mga tao, no. Marami kang nakikita sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok na ginagaya-gaya yung kanilang ginagawa. Pati nga ako, naengganyo na rin akong gayahin yung kanilang ginagawa. Pero just for fun lang. Pangpapatawa na lang sa mga nanonood, no. Nakakatawa din naman kasi yung kanilang ginagawa, no.
talagang wala talaga sa hulog yung kanilang ginagawa. No? May mga justice pang ganon na nalalaman, mali talaga yon. So, ang point ni Hari Adlaw doon, naniniwala sila na ang Pilipinas, no, or ang buong mundo, parang ganon ang paniniwala, na paghaharian ng Panginoon. Totoo naman yon. Totoo naman talaga na darating ang araw na maghari ang Panginoong Diyos, pero napakahaba na proseso. Mahaba ang proseso niyan, hindi yan na ura-urada, may proseso yan, no? Totoo talaga na darating ang araw na ang magkukontrol sa ating gobyerno ay ang Diyos. No, pero may proseso. Ito, bigyan ko kayo ng ano ba ang proseso na gagawin niya para mahawakan niya ang gobyerno. So, siyempre, dahil may eleksyon, ang ating siya, ipili din siya ng mga tao na patatakbuhin niya. Mamimili siya ng kapitan. So, magsisimula yan sa baba. Magsisimula yan sa baba hanggang sa pataas. No? Magpapatakbo siya ng kapitan. No, yan. Bawa sa lugar na yan. Ito, magpili siya ng isang tao, patatakbuhin niya ng kapitan. Pero susuportahan niya yon. Pag nanalo yon, magkaroon ng pagbabago sa barangay na yan. Ngayon, yung barangay na yon, may mapapansin ng ibang barangay na malaki ang pagbabago ng barangay na yan, simula nang ito yung kapitan. Next election na naman, magpapatakbo na naman siya ng mga mayor kasama na yung mga kagawad. Hanggang sa, siyempre, yung bayan na yan, na mayor ang nanalo, yung kanyang mayor na pinapatakbo, magkaroon din yun ng development. Hanggang sa tatakbo na naman ng gobernador. After ng gobernador, magpili na naman siya ng taon na tatakbo pagka congressman. No? Hanggang sa, halimbawa, yung barangay na yan, hawak niya na yung mga tao dyan, tapos nanalo yung mayor dyan. Siya na hawak niya na yun kasi dahil suportahan niya, magkaroon talaga ng mga development. Hanggang sa magkaroon ng gobernador, no? Congressman. Halimbawa, sa bayan ng Cavite, 5 yung congressman na tatakbo. So, sa 5 na doon, mayroon siyang isa doon na i-appoint niya na patatakbuhin niya ng congressman. After that, papatakbo na naman ng mga senador. No, pag lahat yun, kailangan manalo yung halimbawa 12 senador hanggang sa lahat ng senador na nakaupo sa Senado ay appointed ng ating Panginoong Diyos. May proseso yan. Appointed yan ng Panginoong Diyos hanggang sa magpapatakbo na siya ng presidente, vice president at presidente. So, pag nangyayari yon, manalo lahat yon, so lahat hawak niya na. Kapitan, kagawad, mayor, municipal kagawad, kung ano-ano pa, mga gobernador, congressman, senador, vice president, at presidente. So, pag hawak niya na yon, siya na ngayon yung magdidikta kung ano ang gagawin ng presidente, anong gagawin ng mga congressman, anong gagawin ng mga gobernador, mga kapitan. Galing sa kanya, siya ang magdidikta. Ganon ang proseso. Hindi yung katulad ng ginagawa nila ni Haring Adlaw na bigla na lang sumulpot ka kung saan-saan at sasabihin sa mga tao na kami na ang bagong gobyerno, ganito, mga article, mga E371 ba yun, kung ano-anong mga penal code o kung ano-anong mga pinagsasabi. Hindi ganon ang proseso. Hindi ganon. Dapat mula kapitan hanggang presidente, siya ang naghawak ngayon. Siya ang magdidikta.
So, paano niya madidiktahan ng mga yon? Idaan sa eleksyon. Magpapatakbo siya ng tao para magiging